video kung paano talaga pinanggalingan, kaya kung maganda-ganda pa yung bahay nyo, yung maganda pa yung background nyo, di ba? So, mas kaya nyo umasenso, di ba? So, ayun, matagal na kasi ako sa industry. 2011 pa, 15 years old ako nag-start. So, kung siguro kung ano man yung meron na to, parang deserve na rin naman natin kasi inugat na tayo sa industry. Diba? Pero kay I Am Worldwide din talaga nag-start yung nakahingal sa umakit sa third floor. Pero may elevator, miss. Dapat may elevator ka. Nag-lose ako ng 2 kilos. Wow. Kaya nga yung purpose. Sige sa condo dito ang dinalakan. Tapos elevator ka, parking mo na. At least yun, ang dami mo na nilalaka. Anti-heart attack. Ayun. So, pagdating dun sa I Am Worldwide, talagang dito nagkaroon ng mas magandang sistema. Kasi yung owner ng company, networkers din talaga. So, ang purpose nila, ma-elevate yung buhay ng bawat networkers. Kasi syempre, galing na kami sa company na walang system, walang branch. Walang branch yun ha. Hindi siya pang worldwide, pang Pinas lang talaga siya. So kami na yung nagpo-push talaga mag-expand sa iba't ibang province. Pero hindi nga siya sustainable kasi wala nga mga opisina, walang hub, di ba? Ganyan. Tapos, yun, yung owner namin sa dating companies, hindi naman negosyante talaga, ay hindi naman talaga networker. Kumbaga, negosyante, di ba? So, ayun, kasi may narinig ako kanina na buti, may mga ibang kumpanya, di ka lumilipat din yung ganyan. Kasi doon sa previous company namin, ang tawag namin doon, junkie. Pag patalon-talon ka, ang tawag doon ano? Junkie. No, yung parang kangaroo, talon ka dito, ayaw mo na, di mo na fit, talon ka dito. Yeah. Eh nakikita namin yung buhay nila, hindi sila umaasenso. Tama. Diba? Kaya nung doon sa dating company, isa kami ni Mentor Aryan, yung ayaw namin sumali with I Am Worldwide. So nagrenta ako nun sa Avila, yung tabi ng GGS. Pinuntahan talaga kami nila. Ang usapan, si Mentor lang ang pupunta. Nasagulat kami na doon si Pres, andun si BP. Talagang sinuyo nila kami. Hindi naman suyo. Shinare lang nila talaga na yung concern nila na kasi without us, tatakbo naman yung kumpanya. Di ba? Pero kasi nakita nila na mas gaganda yung future namin doon. Actually, kilala mo, di ba yung mga kasamahan natin sa peers na hindi naman sumuloy, ano nangyari sa kanila, di ba? Ganun pa rin. Di ba? Compare sa buhay natin na natayang. So may purpose lahat ng bagay. So ganun na kung kaano, pagka sumali ko, hindi ako yung tatalon-talon. Kasi nakikita ko ngayon nangyayari sa mga junkie. No, may kapatid din ako na nag-invite sa pag-network, naging junkie din sa maraming kumpanya. Pero wala nangyari sa kanya. Kasi ang hirap laging simula eh. Nagets mo? So nawala talaga sa vocabulary ko. Lalo na ngayon dito kaya yung worldwide. Pag may nag-junkie pa dito, ano na natin, lunurin na natin sa pool. No? Kasi ito yung pinakamagandang kumpanya. Tama. Wala kang makikita na networker sa buong Pilipinas, kumikita ng 6 to 8 million per month passive. One account. Tama. Walang ganun. No? Kasi umpisa pa lang, max out na doon sa ibang company eh. Sa isang account, max out na. So kahit ganun yung kinikita dapat niya, sa sales na pumapasok sa kanya, mali pinatatanggap niya. Eh yung complaint kasi natin, pag nag-wrap up ka to blue, to black, na-maintain yung diamond, ang taas ng payout sa payroll. Walang max out, di ba? So, ayun. So, yun yung sagot ko sa'yo. Diba? Thank you. Walang yayaman na junkie. Kaya dapat ikaw ay focus lang. Yes. No? Ganun din, hindi lang dun sa networking. Kahit halimbawa, may nag-offer sa'yo na other business, kailangan mag-focus ka lang. Diba kami, may negosyo din kami ni Mentori. Diba yung sa kanya, pinabayaan niya na sa ate niya. Yung sa akin, yung gratitude ko, pinabayaan ko na rin sa ate ko. Kumita o hindi, okay lang, basta importante. Makabayad ng upa, ganito, ganyan. So, kasi hindi ka din magiging successful pag ang dami, you only have 24 hours. Diba? Hindi ka pwedeng lahat bibigyan mo ng oras. Diba? For example, kami, nag-hire na kami talaga sa bahay, sa Tantan, even yung driver, kasi sayang 24 hours mo. Diba? Kung magpulbawa, 2 hours ang biyahe, 2 hours ka magdadala. Diba? Pero sa mga nagsisimula, okay lang yun. Diba? Kasi kami, may option na kami na mag-hire ng driver namin. Pero kung medyo kumikita-kita ka na, nakikita mo na yung value ng oras mo, mahalaga, talagang mag-maximize ka talaga ng time mo. No? So, ayun, nasa right company na tayo. No? Kaya dapat ito nitutukan mo. Kasi kami, may negosyo din kami, pero hindi nag-8 million per month. Yung traditional namin na malinis.
Di ba? Tapos may incentive pa yun. Wala pa yung incentive dun. Di ba? So, kumbaga, dapat mas natin, paggigilan natin yung kumpanya na to, yung negosyo na to. Di ba? So, ngayon, so na-answer ko na yun. No? Dapat wala nang aalis kay IAM, wala nang mag-entertain pa ng iba. Kasi, mahirap yun eh. For example, gusto mo makapagpatumba ng puno, aabutin ka ng sobrang tagal pagka lahat ng puno, tinatry mong patumbahin. Kailangan focus ka lang sa isa, one at a time. Di ba? So, yun. Ngayon naman, with regards dun sa pag-i-start, paano mo na-build yung confidence mo, simple lang. Ang isang tao nag-aaral, confident. Pagka hindi nag-aaral, walang kumpiyansa sa sarili. Walang kumpiyansa makipag-usap. Para lang tayo nasa eskwelahan. Diba? Sa eskwelahan, may recognition din. Diba sa atin, sa atin may diamond, doon may summa cum laude, may cum laude, may valedictorian. Diba? So walang pinagkaiba to nung nag-aaral tayo. Diba nung ikaw, nung nag-aaral ka, pag hindi mo alam ang sagot, hindi ka nag-review, hindi ka nag-aral, may lakas ka ba ng loob magtaas ng kamay pag nagtanong yung teacher? May lakas ka ng loob? Wala. Diba? Kung hanggat maaari, hindi ka titingin sa mata niya eh. Diba? Kasi hindi ka naman nag-aral, so mahiyain ka. Diba? Pero sa totoo lang, alam mo naman sarili mo na kaya mo naman din sumagot, basta inaral mo. So same with our business. Para mas lumakas yung confidence mo, kailangan aralin mo talaga yung negosyo. No, kailangan malalim yung understanding mo dito na kahit balik-balik pa rin yung tanong yung kausap mo, masasagot mo pa rin siya. Alamin mo yung safety net, tama? Alamin mo yung mga IDDP natin, yung mga detail talaga. Kasi ang hirap kamadahin ng kumpanya natin, hindi agree. Kasi bumili ka ng maraming jade, hindi kikita lahat ng akot na pag hindi nag-mover. Tama. At ang mover niya hindi pwedeng copper left and right. Jade din dapat. Tama. Tama? So hindi mo makakamada at all talaga to, mahirapan ka talaga. Di ba? Kasi lahat ng akot niya, kikita lang yan kapag nag-mover yan, tapos may mga requirements. Tapos may maintenance pa tayo. Ang strike natin, yung complan natin, mas malaki yung pasok ng reorders kaysa sa pay-ins. Sa ibang company, pag walang pay-ins, walang income. Diba? So parang in our previous company, wala siyang product movement. No product movement at all. Kasi ang product dishwashing liquid, hindi bumubula. Mas mura pa sa Bulacan, yung mga naka-display doon. Bumubula pa. Tama ba? Tapos hindi naman halal approve, hindi FDA approve yung mga products. Tama? So, doon lang talaga sa recruit na-base, doon sa dati namin company. Kaya may mga times na nag-iiba na naman ng complan kasi syempre overpay up na. Parang syempre kinukuhaan na yung pang-OPEX nila, yung pang-kumpanya, binabawas dun sa dapat kitain sa complan, sa ganun, kaya pa iba-iba. So, ganun siya. Based sa owner ng company natin, starting today, yung last na nakausap namin, kahit 10 years walang ipasok na benta, walang ipasok na pay-in, as in freeze talaga lahat. Buhay ang kumpanya for 10 years. Sa lahat ng OPEX niya, lahat niya kaya niyang bayaran. So, ganun kaganda yung natin, yung lalim ng balon ng kumpanya. Diba? Tsaka yung yung product movement niya, yun yung pinaka-importante. Kasi may kita mo yan dun sa natin Project 001. Alam niyo ba how the Project 001 works? No? 10% ng kinita ng company out of dun sa magtago 1.5 ng bawat member. So, di ba ikaw, bumili ka ng, halimbawa, 100,000 na barley, 1.5 lang yung share mo doon sa 10%. Hindi counted yung iba. Yung first 3 bucks maintenance yun, another 3 bucks, company, Project 001. So, yung 1.5 mo, kahit 100,000 pinurchase mo, 200,000 pinurchase mo, 1.5. ang contribution mo lang sa Project 001 is 1.5 or 1,500. Kasi, yun lang yung may Project 001. And 10%. No? So, imagine mo, 30 million, 3.4 kasi 3.4 yung last time, di ba? So 34 million yung 10% pa lang. 34 million yung 10% pa lang that month no Project 001. Eh hindi naman counted doon yung iba pa mga ni-reorder, hindi lang naman 3 bucks yung ni-reorder, di ba? 1.5 lang ang share mo doon. 1.5 lang ang share mo doon sa may 35 million. 1.5 lang ang share mo sa isang buwan. 10% 3.4, nagigets nyo ba? Yes. Ang order ni IAM ay nasa... Pero sa 1.5 lang na tatlo, it's 300 Hindi mo million. makakompute kasi depende Ha? sa yun eh. Ano no? Hindi mo makakompute ang total reorder ni Hindi talaga. IAM kasi 1.5 lang ang kinount niya. 1.5 lang? Hindi, imagine mo na lang to. 35 million. 300 million.
pero pwede siyang pataas pa. Oo. Definitely pataas pa. Pataas pa, kasi wala siya sa hotel dito. 1 billion. Basta, sobrang laki. Kaya hindi talaga, sobrang, diba? Naku, kung alam nyo lang. Crazy. Isang kanta lang ni Marian Rivera, ilang million yan. 5 million minimum dyan. Ganun mapera ang kumpanya. What is money sa kanya? Tapos ikaw naghahanap ka pa ng mas maganda, sisinilasa na kayo. Diba? Alam mo ba, walang ganyan yung networking company. Ang billboard sa EDSA, 4 years na walang tanggalan. Halos kulang na lang, bilhin na yung lote doon, tsaka yung billboard doon. Diba? Tapos Philippine Arena, magkano per oras dyan. So, ganun na yung kumpanya natin. Kaya kung naghahanap ka pa ng ibang ano mo, tas generous pa yung owners, napaka-generous pa ng Complan. Diba? So, dapat mag-focus ka talaga with IMO. Diba? Dapat nakikita mo na may ibang kumpanya hindi ganito. No? So, sobrang hirap talaga. No? So, and of course, syempre, sobrang blessed natin kasi yung owners ng company natin, leader natin, talagang ang apply nila, ang mentor nila, si God. Which is talagang giver of dreams talaga. At saka unlimited ang resources niyan. Diba? Siya nga gumawa ng lahat eh. Kaya kung yun yung mentor mo, yun yung nag-lead sa'yo, diba? Hindi ka talaga mawawala ng mauubusan. Diba? And we are blessed kasi walang ganun. Pwede nga sabi, pwedeng gayahin yung Barley, pwedeng gayahin yung Complan, kasi may mga gumaya. Yung mga kunyari, kala press, magpapadiscuss na networker, kunyari papasay, magulat ka, nagtataya na. May mga ganun, tas may Just For You din, may Give Me 5 din, Manahok din, may Party din. Pero yung heart ng tao, nung mga tao na nandito, hindi mo yung makokopya. Yung passion, intention nila, kasi tinayo nila yung company, hindi para yumaman, hindi para magkapera lang. Ginawa nila to kasi gusto nila, yung ayaw na nila yung kagaya na na-experience nila. Pang ilang kumpanya na ni Press, yung dating company namin na nagsasara, nakakalungkot yung ganun, di ba? Kaya ayaw na nila nung ganun, kaya magbo-boom talaga siya. Di ba? Kasi ganun yung intention. No? So ayun, balik tayo doon sa yun, yung kailangan, yung alam mo yung para yung confidence mo, alamin mo talaga lahat. Kami sobrang confident namin kasi hindi kita namin kung gaano kalaki yung kumpanya, nakikita namin yung potential ng business, nakikita talaga namin halos lahat ng mga top earners sa kumpanya, kilala namin, kaya kung yumayaman sila, na-inspire kami na, ay, yaman din kami, nangyayari nga sa kanila eh. Parehas lang naman tayong distributors eh. So yung confident mong i-share yung business, hindi ka mahiya, kahit ka mag-anak, padalin mo dyan, kahit kung sino pang mga tao, hindi ka mahiya i-alok yung produkto, tapos umatid ka pa ng training, umatid ka pa ng mga testimonials, di ba? So nakikita mo, ay talaga natulungan ng produkto. So mas lalo ka nagiging confident. So yung mga hindi pa confident sa negosyo natin, kailangan mo pa talagang magbabad sa training. Kasi kami talaga, nang bububutas kami ng upuan sa seminar room. When you say nang bubutas ng upuan sa seminar room, talagang after hataw namin, training kami. Diba? Ay, ngayon nga, napaka-convenient mo. Kasi kahit kung mahataw ka, vlog in ka lang sa 7pm, I am School of Wisdom na page, ang dami mo nang matututunan. Tama ba? So, kailangan mong aralin, expose mo yung sarili mo. Itong ginagawa ni Mentor Cory, tsaka yung mga mentors sa exposure ko. Diba? Kasi, madaling maghanap sa internet ng mga bahay, ng mga kotse. Pero iba kapag nakita mo na yung dream car mo, nakita mo na yung dream house mo. So exposure yan. Mas lalo ka nagiging confident na ikaw na yung susunod kasi nakikita mo talaga. Parang kami, hindi naman kami mangangarap ng ganitong kagandang bahay kung hindi kami na-expose sa bahay ni Mentor May. Year 2020, naglabas si Mentor May ng bahay, halos hindi kami makatulog. 6 AM, nagsisearch kami ng bahay hanggang sa nakarating kami dito nga sa village na to. Nakita namin yung bahay ni Mentor May. Ito yung presyo. Diba? Sa sobrang baliw namin, tapos naghahanap-hanap na kami. Imagine mo, 2021 pa lang. Naghahanap-hanap ka na ng mga bahay kung saan-saan. Nakarating na rin kami dun sa Lower Antipolo, nakarating na rin kami ng Commonwealth, kakahanap. Kasi nangangarap na kami, kasi nakita namin, nangyari sa Mentor, napuntahan namin, nakiswimming pa nga kami dun that time. Kahit wala pang guest room nun, doon kami natulog sa lapag, no? Kasi wala pa eh, hindi naman ginusto ni Mentor May na matulog kami doon, pero kasi kami nagpamilit, yung kami nitantan sa naman namin para makaswim, para ma-feel talaga namin. So exposure. So natuto kami mangarap, tapos after, anniversary yun eh, tapos sumunod doon, EEA, naglabas si Mentor Cat, punta na naman kami, wala pang kagamit-gamit, sugod kami doon, may picture ako noon 3 years ago. Design kami doon, nakikipil kami, na-expose. Kailangan kasi ng exposure eh. Kaya kami nangangarap ng ganito kasi na-expose kami. Tapos after nun,
si Mentor Ikay, after sumunod na taon, Mentor Ikay, punta na naman kami. Siyempre, cross-tie na yun, yung hiya na ako. Kasi, alam mo yun, ibang grupo kami. MVP na yun di ba? Pero kapalan ng mukha Alam mo yung gano'n, pa-schedule kami ng pa-schedule, kahit namumove, sige lang, ilaban natin, kailangan mapuntahan natin yan. Diba? Sobrang balo na balo din kami. Kaya yung sharing ko doon, naiyak nga si Mentor Cory kasi nakaka-relate siya. Kasi eto na daw yung last, the house tour. Diba? Kasi next na house tour sa mansion niya na, okay? So, totoo yun. Alam mo yun. Kasi syempre gusto mo lang naman maramdaman din nung downline mo, yung nararamdaman mong excitement and giggle. Kaso nakakahiya. Nakakapagod ka din. Oo. Yun nga. Kaya talagang Nakakahiya, nakakapagod. oo. Kaya yung sharing ko talaga na yun, talagang yun yun. Ramdam Yung na line ramdam namin. Nahiyang-hiya na ako na magdala Oo. ng downline ko sa upline ko. Oo. Ganun. Talaga. Oo. So yun. Kasi syempre yung mga bahay ng members, hindi naman to si yung talaga yan. Bahay na yan. Syempre relaxation, ganyan yan. Ay, bisita pala. Ewan. So ganun siya. Kaya talagang, ano din, talagang nilaban din talaga namin to. And kung darating yung time, and darating talaga yung time na magkakaroon si Mentor Cory ng ganito, dapat alam niyo sa mga sarili niyo na kayo na yung next. Ay, oo. Di ba? So, ganun yan. Formula lang Sabi naman. niya mag-daw muna. Kasi siya na daw yung Oo, ganun yun. Oo. So, ang formula natin, mga mates, is yun yung wala sa dati namin pag-network. Akala namin basta kumikita ka lang, pwede na. Basta nakakapera ka, ganun na. Pero wala kasi mangyayari sa'yo pag wala kang napupundar din. At saka yung napupundar mo, dapat inspiring din. Kasi 1 year, first year pa lang niya Ayaw Worldwide, bumili kami agad ng bahay sa Bulacan. Kasi pregnant si Mentor Mitch nun. Ayan. Pregnant si Mentor Mitch nun, syempre ang mindset, kailangan may bahay kayo. So dun sa Bulacan, hindi siya maganda, subdivision siya, dikit-dikit yung bahay, ganyan. So hindi ko rin siya napang-market sa leaders ko. Tapos malayo kami dun sa main office, kaya nung bumalik siya sa pag-network, nag-rent kami ng 4 years sa GGS. 4 na taon. 2 lipat yun, una sa maliit na unit, kasi nagsisimula pa lang, tapos sumunod yung medyo malaking unit na, yung type double unit na, pero rent pa rin yun. 4 years yun, tapos nag 1 year kami sa Savior, napunta ni Mentor Cory yun. Then, eto na yung permanent. So, yung ramdam nyo rin sharing ko na pagod na maglipat. Kasi before pa ako mag-network, naglilipat-lipat na kami ng bahay dito pa lang sa Metro Manila. First year high school ako, doon kami sa San Andres Bukid. Alam mo yung nakikita niyo nakakatawang building sa mga post na ang liit ng lote pero pataas. Totoo, may mga ganun nag-exist. Doon ko nga dapat gusto mag-shoot. Kaso ang layo na sabi ko, Makati na lang tayo kasi mas matagal kami doon. As in, ganyan lang siya ang liit niya. Tapos hindi ka pwede, ito na yung hagdan, tapos hindi ka pwedeng dadaan nang hindi ka pwedeng magsabay. Kailangan gumanon ka. As in, sobrang sikip talaga niya. Yun yung napaan namin. Ang second year high school, naglipat kami sa Makati. Talagang hindi mo ma-imagine yung parang abandonado na, di ba? Pero pinarentahan. Tapos linipat kami sa medyo maayos, yun nga yung last na nasa video ko, di ba? Tapos yun, yung nag-network na, lipat-lipat din, nakakapagod. Pero yun nga, balik tayo doon, yung sa formula, huwag kayong magmadali kasi nilabas namin yun. Ang laki ng ginastos namin noon, million din. Tapos nag-i-start pa lang si IAM. Year 2017, nag-i-start pa lang si IAM. And may BMW ako na nilabas. Diba? So nagkasabay, doon yung time na talagang nahirapan kami sa pagbayad ng bills. Yung Rolex ko, nasangla ko. Diba? Yung ring ko na nabili sa Kuwait, nasangla ko din. Kasi tapos may credit card debts ako, ganyan. So ganun kasi yung nagsabay-sabay. Kaya kung may sinasabi sa inyo mentor na, okay lang yung mag-rent ka muna, diba? Tapos kotse muna. Hindi pipilit mo na bahay agad, tapos nahihirapan ka ngayon magbayad. Kasi, tapos hindi mo pa na-maximize, hindi mo nagpapapunta ng downline doon. Kasi papunta yung downline ko doon, mas maganda pa yung entrance ng subdivision nila. Na subdivision doon sa amin. Malapabahay na kasi style doon sa Bulacan. Diba? So hindi ko rin na ma-maximize, diba? Hanggang picture lang, ganun. So, ayun. Ending, nag-rent pa rin naman kami sa condo. Kaya okay lang mag-rent ka, ang importante, pag lumipat ka, yung talagang gustong bahay mo na. Tama ba? Yes. So, ang nangyari po is, first, unang muna kailangan goal, syempre sa formula, may rango ka. Kasi dito, ano yung rank, very important siya. Kasi hindi, ang company is rank-based company. No, ibig sabihin, lalaki yung kita mo pag may nag-rank up sa inyo.
At saka lalaki income mo pag nag-rank up ka kasi ma-unlock may other ways of earning. Diba? Yung potential ng pairing mo tataas, tapos yung mga ULC lalabas, yung mga ganyan. So, pag di ka nag-rank up talaga, sobrang liit na nakikita mo. For example, naka-silver ka ngayon, pumasok yung mga jade, magkano pairing sa jade? 10,000. Oh, eh pag silver ka, hindi ka nag-rank up, magkano naman rank up? So nagtaka ka ng 9,000, saan mo pupulutin yung 9,000? Diba? So kailangan mag-rank up, pero hindi lang hanggang platinum, hanggang jade. Kailangan mag-sapphire, mag-ruby, mag-emerald, mag-diamond, diba? Kailangan mo i-increase yung ano mo, yung rank up mo. So yun yung number 1. Tsaka parang ano yan eh, parang title mo yan sa kumpanya. Hindi naman nire-recognize ng company yung mover eh, tsaka nagja-just for you eh. Nung first anniversary, ina-recognize siya, top just for you. Pero ngayon wala na eh. Diba? Wala na mga ganun-ganun eh. Diba? So, kumbaga, pag hindi ka mag-rank up, nobody ka sa company. I'm not saying na nobody ka ngayon kasi hindi ka nag-rank up, pero parang ganun na rin. Papayag ka ba na nobody ka sa company? Papayag ka? Hindi. Hindi. So, pwede ka maging nobody, kahit rank up ka, kasi parang doctorate ka, doctor, ano man full name namin? Mariel Dale. Oh, parang Mariel Dale. Mariel Dale. Okay? So si Mariel Dale, Dairit. Okay, Dairit, kapilido niyo pala yung asawa ni Mentor Mariton. So, si Mariel Dairit, parang architect, ganun yun. Parang doctor, ganyan. Parang title mo yun sa kumpanya natin. So, pag hindi ka sapphire, hindi ka ruby, ganyan, wala kang identity sa kumpanya. No, mover ka lang, nabibilang ka sa mga users, sa mga ganon. Kaya kailangan mo talaga na i-push na mag-rank up ka kasi hindi susunod yung downline mo. Tsaka kahit anong mentoring mo dyan, pag ikaw hindi ka pa nag-rank up, hindi kikilos yan. Kasi sasabihin niyan, hindi ka naman nag-walk the talk eh. Di ba? Sasabihin mo na mag-rank up kasi comment, hindi ka pa nag-rank up, pwede ba yun? Tama? Kailangan mo mag-rank up, no? Para sumunod yung mga downlines mo. Okay? So, ayan, dito. Asa na tayo? Yun. Rank up, sumunod, first star. No? Matatakot kasi sumali sa inyo yung mga tao pag nagpo-commute. Tama? Lalo na pa nagpo-provincial ka kasi ang bibigay na pera sa'yo, hindi naman bayad. Diba? Pinaghirapan nila yun. Tapos makikita nila ibabas mo, i-jeep mo. Tama? Okay, pero pag nakakotse ka, pupunta yan sa kwarto nila, mag-aabot ng cash, hindi matatawag. Kasi alam, nagsasakyan ka. Tama ba? Tsaka for safety mo din. Lalo na hirap mag-network sa province ng walang service. Diba? Kaya kailangan mo mag-kotse. Tsaka kung may kotse ka na before, hindi mo rin naman yung pwedeng i-flex kay IAM. Kasi alam ng tao, ng market mo, na nagkaroon ka na yan before ka pang mag-IAM. Kailangan mo talaga siyang palitan. Nagigets? Diba? Tsaka yung first car, yan kasi yung nakikita. Ang bahay, hindi mo pwedeng lahat ng members mo papupuntahin mo doon. Tama ba? Lahat ng bagong sali papupuntahin mo doon, hindi mo nga kakilala yun. Tama ba? So ngayon, ang kotse, madadala mo. Yun yung advantage, madadala mo, mapapakita mo yung sasakyan, makakapagpa-picture sila. Diba? Hindi naman nila alam kung ano yung inuuwian mo eh. Diba? Ganda ka ng kotse namin, pero ang inuuwian namin hindi naman maganda. Unit, ito, ganyan, di ba? Pero yun kasi, na-inspire talaga sila. Tama ba? Tsaka regardless kung hulugan yan, di ba? Pag dinala mo yan, alam nila, million yan. Alam nila, 700,000 yan. May ano yan, may presyo yan. Tama ba? Pag dinala mo yan, nagigets? Yeah. So, ayun, first car talaga. Then after mo mag-first car, sports car. Pero kung kaya mo dumiretso sa sports car, why not? Ang dami na nagpatunay eh. Mentor Jeff Montero, first car niya, Ford Mustang. Si Juan Carlos, si Giancarlo, Signo, first car niya, 86 na sports car. Mga diamond na yun. Diba? Kasi nasa sa capability mo din eh. Kung malakas ka magpa-G, parang Kinchera, malakas magpa-G, ang laki ng kumita. Diba? So, pwede kang dumiretso doon. Diba? Kasi kaya mong bayaran yung sports car para mabilis kang maka-step up. Diba? So, ayun, kung ikaw naman ay naka-regular car, huwag mo lang mayaan yung 5 years. Bago ka another 5 years ulit for another car. Dapat, huwag mo nang patagalin. Dapat level up ka na. Diba? So, ganun yun. Then, after sports car, supercar talaga. No? Kasi, yung mga downline mo, hindi mag-level up mag-sports car pag hindi ka nag-supercar. No? So, parang sample, nung nilabas ko yung Corvette, after ko maglabas ng Corvette, 3 na yung achiever namin. Pero naglabas ako ng Corvette hanggang ngayon, hindi ko na mabilang. Diba? Halos kahapon, may naglabas na naman. Sa susunod, may naglabas na naman. So, nagtuloy-tuloy na.
So imagine mo, ang daming na-produce ng sasakyan na yan. And I remember, nung nilabas ko yun ng 2021, yung C8 na yan, ang uni-level ko nasa 40, 50 pa lang per month. Ngayon, nasa 250 na, nagti-300 na din. Sobra-sobra na pang monthly nung C8, uni-level pa lang. So naging asset talaga sa akin yan. Tsaka dyan ako nagkaroon ng sistema sa grupo. Dyan ako sinunod ng mga leaders ko din. Diba? Hindi pwedeng magaling ka na magsalita. Hindi may puso ka lang. Pakitaan mo ng resulta. Lalo na ang mga downline ko, ang core ko matatanda sa akin. Dadel Belen, 53 years old. Ilan taon ako? 28. Oh. Halos anak niya na lang ako eh. So kung wala akong resulta na lalagpas dun sa resulta na meron sila, di ba? Parang hirap mag-lead nun. Ha? Kuya ko, core ko, pangaling sa amin. Di ba? Simula maliit, siya'y sinusunod eh, siya'y kuya eh. Tapos makikinig siya. Rex Bartolome, 42, 43 years old, 44. Di ba? Joe Gross, 40 plus. Lahat yun yung mga core ko, mga talagang mas may edad sa akin. Kaya kung hindi ako magle-level up ng resulta, wala akong boses. Hindi pwede mabait ka lang, hindi pwede magaling ka lang mag-hit. Hindi maasikaso ka, masistema ka, dapat may resulta ka. Diba? Kasi, yes, sa training natin, you have to believe for you to see. Pero sa totoo lang, sa earth, sa mundo, to see is to believe sila. Nagigets mo? Yes. Kaya kailangan mong tumaya sa resulta. Ini na lang kasi ngayon yung paggagastosan natin. Kasi hindi naman na tayo nagbabayad ng advertisement. Ikaw ba nagbayad nung nagpakita doon si Jillian Ward? Hindi. Magkano TF noon? Ikaw ba nagbayad kay Marian Rivera nung pumasok siya? Ikaw ba nagbayad doon sa nagawa ng program? Ikaw ba nagbayad ng monthly bayarin sa billboard? Diba? Ikaw ba nagbayad sa factory workers na gumawa ng product natin? Sa warehouse? Sa mga kung ano? Hindi na eh. Ano ang bago sa kumpanya? Kumikita ka naman ng kikita ka naman ng malaki. Diba? Yung maglabas ka ng resulta. Yun yung ambag mo sa kumpanya. Yun yung OPEX mo. Sa traditional business, lahat tayo may trad, diba? May mga trad. Yun yung OPEX mo. Yung resulta mo. Pero, yung luho mo, yung asset mo, yung wants mo, nagiging, yung results mo, yung wants mo, nagiging asset mo sa negosyo. Diba? So, mas madali mo kasi mapapavisualize sila. Diba? So, for example, ako nung nag-start ako ng bata, si Mentor Cory na-invite sila sa TFT, ako nag-present sa kanila. 18 years old ako noon, pero nakakamaro ako, may diamond ring ako, 100. Nasa 80,000. Ang diamond ring ko, naka-Rolex ako noon. Diba? Second hand lang yun, mga 380,000, pero ang brand nyo nun, 800,000. Diba? Tapos ngayon, pinacheck ko, 500,000, bibilhin. Diba? Tumataas ang value ng Rolex na mag-invest kayo sa ganun. Diba? Tapos, ano pa ba nun? Siyempre, medyo mabango na tayo nun. May pang-perfume na tayo. So, nung tinok ko sila, on the spot, nag-join sila. Withdraw sila, mag-asawa. Tapos, nag-decide na rin siya din na mag-abroad. Yung asawa niya, nag-decide din after ilang buwan na mag-full-time na. Supervisor na ata ng group yun. Mataas yung posisyon. Kasi may nakitang result. Halos din na nga sila nakinig sa presentation ko, yung pinakinggan na lang nila, yung nakita na lang nila yung yung mga suot-suot eh. Diba? Pero I think yung that time na-invite yun, binabayaran ko pa yun 6 months na pay. Diba? Magiging asset talaga siya, yung wants mo. Kaya kailangan talaga mag-level up tayong lahat. Sige po lang, I think yun yung very important na tip talaga mo sa lahat na nandito. First impression last. You only have one chance to impress your client. So, sa IDP, whether nag-PE niya ng copper, kasi hindi mo siya in-IDP, kailangan sa next IDP, sobrang ganda ng packaging. Kasi yung kay Mentor Marlon, doon talaga ako, pay-in ako sa itsura pa lang ng mentor ko. Importante talaga yun. Investment sa sarili. Hindi yung mag-asawa, tingnan nyo, maayos sila manamit. Diba? Kailangan ganyan. Tingin. Alam mo agad kung sino ang leader. Gusto na to. Diba? So may natututunan. Yes. Ganun kasi yun eh. Alam mo ba, yung ahente ng lote nito, ng bahay namin na to, naka-Rolex, naka-Balma. Taas agad ng respeto namin sa agent. Naka-Rolex. Alam mo, top seller siya. Kung baka sa mga ahente, hindi ako basta-basta. Alam mo, magaling talaga mag-alaga. Which is totoo yun, until now. Until now, magaling mag-alaga yung agent namin na yun. Yung driver namin, siya ang naghanap niyan. Alam mo yung parang labas na siya, pero alam mo talaga na marirecommend mo na kung may nagpapan na bata, may nahanong eto talaga eh.
So, kumbaga, top earner na sa industry niya, nag-i-invest siya sa itsura niya, how much more pa tayo ang ino-offer natin pagyaman. Tama ba? Hindi naman kailangan branded, hindi naman kailangan lahat mamahalin. Mukha lang talagang dapat maayos ka lang, hindi kailangan. Tama? So, ayun, after mo mag-sports car, then ito na. Kasi pag nagbahay ka agad, yun hindi ko naintindihan before. BMW pa lang kotse namin, sa Mentor City. Gusto namin house and lot agad. Hindi po papayag ang owners. Di ba? Una-una dapat mag-diamond ka muna. Di ba? Kasi nag-diamond na kami, gusto na namin magbahay agad. Hindi pa rin pwede. Kasi alam mo, preparation yung supercar para sa pagbabahay. Kasi ang supercar, siguro mataas ang monthly mo dyan, kalahating milyon sa isang buwan. Ang bahay hindi. Tsaka hindi lang monthly isipin mo sa bahay. Dapat lahat ng materyales may presyo. Hindi ka pwedeng ang ganda ng bahay mo tapos ang materyales mo mumurahin. Nakikita sa dito, sa mga all home. 'Di ba? Alam mo yung ganun, kailangan talaga yung talagang gagastos ang dami gastos. Akala mo yun na yun. Diba? Ang dami. Yung dyan pa lang, sa area na yan, yung parang nilagay namin parang green, 25,000 agad. Yung sopa na yan, nasa 35,000 yung parang plastic ratan dyan. So isipin mo, bukod sa may monthly ka namin, mga kung ano-ano ka pang ginagastos, yung air condition pa lang nito, kasi dalawa lang yung air condition, ilang kwarto to? 6 na kwarto. 6 na kwarto yan, may aircon. At ang aircon yan, 2.5 horsepower. Kahit maliit lang siya. Over, tawag doon? Oo, mas mas para mas matipid daw. Kasi hindi na kailangan dito ng itong motor. Kasi na-contain niya na yung damit niya. Ayun, so kumbaga magkano 1 milyon ang mahal, di ba? Tapos yung pag pinakabit may bayad pa. yung inabot mong kabit 18,000 isang aircon pa lang. Yung pa-install may bayad pa yun, hindi libre. Tama ba? Nagets mo? So kung magbabahay ka agad kasi hindi ka ready, mahirapan ka. Kasi hindi lang naman yung monthly kailangan isipin ng down payment. Kailangan pang isipin lahat ng additional pa na gastos. Diba? Unlike pag sports car, naglabas ka, o pa-change oil mo lang every 6 months, every year. Diba? Tapos monthly ka lang. Tapos na-maximize mo, nakakatodo ka pa, nakakapagpalaki ka ng network. Importante kasi palaki mo muna yung network mo. Diba? Palaki mo yung network mo, i-ready mo. Diba? Kaya patience lang, kasi may formula. Diba? Ako yung network talaga, sobrang talagang malaking-malaki na din. Kasi kahit pa paano, under din kayo ng organization ko. Diba? Sila Mentorcat, yan na waiting na is 82 million waiting points. Paparisa na lang, diba? So, kumbaga, kailangan mo muna maximize yung kotse. Alam mo yun, i-maximize mo yung kotse. Huwag mo isipin na, ay may bahay na, hindi na ito mapapansin. Hindi, iba market ko, iba yung market mo. Diba? Gamitin mo yung maximize mo yung resulta na nilabas mo. Tama? Para lumaki palalo yung network mo. Okay? So ngayon, sa mga nag-build naman ng network, diba? For example, sa inyo, diba? Paano nyo maduduplicate? Kasi naman talaga kailangan at makilala din sila. So, syempre, una, inform mo sila about sa formula. You can tell na nasa third level ka na, kailangan nyo sumunod. Diba? And importante dito, syempre, is, di ba may mga sub-team na nag-launch na ba sila ng game nila? As in, nagpa-event sila. Hindi pa nangyari yun. Yun yung kailangan nilang gawin. Even Kasi, sa akin, hindi ko pa nagawa yun. Gawin mo muna sa'yo. Pag nagawa mo sa'yo, sila na yung next. Pa-launch ka ng team mo. Yung ikaw talaga yung mga abala, si Mentor Cory, i-invite nyo na lang. Hindi na siya kasama dun. Kailangan mag-launch kayo ng team nyo. Kuha kayo ng venue, ilang capacity invite mo, o 50, 60 kasi nag-start pa lang. O tapos, lahat ng mga may awards sa inyo, rank up, awardan mo. Lahat ng mga nag-just for you, awardan mo. Kasi konti pala award ninyo eh. Kung hindi pa kayo ng top 30, top 20, top 10 mo muna. Kaya nga top 5 pa lang, pag sobrang liit na, magawa ka ng gap, ganito ganyan. Hanap ka ng sash, ganito ganyan. Pag nagawa mo yun, may say ka na, nasabihin sa downline mo na mag-launch na ng team. Diba? Kasi parang, ang team kasi, hindi lang dapat pangalan lang. Para siyang kumpanya, para siyang negosyo. Meron ka ba nakitang negosyo ng coffee shop, bigla na lang bukas, walang ribbon cutting, walang blessing, walang invitation. Tama ba? Di ba yung pinapa-ribbon cut mo, nagano ka pa, ganyan. So parang ganun yung launch ng team. For me lang, ito sinishare ko sa inyo, pwede nyo gawin, pwede hindi.
Diba? Kasi ito yung ina-apply ko dun sa grupo. No, kailangan pag may team ka, hindi pwedeng pangalan lang. Mag-launch ka. I-push mo na makapag-gather ka. Tapos, i-recognize mo sila, yung dapat ma-feel mo na ikaw yung leader. I-feel mo yung na-feel ni Mentor Cory, naglakad siya na naka-gown siya. Event niya yun eh. Wala kayong magagawa. Diba? So parang ikaw, dapat ma-feel mo yun, na ikaw na talaga yung leader. Yes. Na hindi ka lang uma-attend ng event, ng apply mo. Ikaw na nagpapa-event sa grupo mo. And pag nakita ng downlines mo yun, sila na yung gagawa yun sa team nila. So pag naka-grand launch ka na, automatically may anniversary na kayo. Yes. Kaya ang trabaho namin mga mentors, sa totoo lang, hindi na kami pang IDP, hindi na kami pang ganyan. Sa dami ng teams na nag-launch, pang ano na lang, pang event na lang. Grand event. Grand event, yung mga ganun, yung mga event na ganun. Diba? So pag nakapag-event ka ng ganun, ayan, yun kasi yung goal eh. Yun kasi yung goal eh. Diba talaga na at least may once a year ka na event sa grupo mo. At least once a year ma-recognize mo. Kasi doon mo makikita na, ay, ito na pala kami. Di ba may report doon? Doon kasi may kita kung ano yung nangyayari eh. Sa reporting, ilan na dagdag, ilan na ka-achiever, ilan na millionaires, ilan na rank up, gano'n na karami yung members. Doon po yung ginagawa ng may-ari. Yun lang din naman gagawin natin eh. Diba? Kung paano nag-start yung IAM, nag-boom sila sa ganung sistema, may pa-event, may pa-recognition, tapos may pa-sales report, ay may praise report kung ano nangyari sa buong organization nyo for the whole year. Gagawin mo lang din yun. Start ka muna ng grand launch. No? Kahit only pa lang. Then ang goal mo, next event next year, sa first anniversary nyo, malakihan na talaga. Diba? So, ganun, tag dito, pag napagawa mo yun, pagawa mo na sa mga leaders mo. Diba? Tsaka doon mo na piliin yung core mo. Kung marami ka namang leaders, doon mo na piliin sino yung mga nag-launch ng team, sino yung mga talagang tumatayo na, ganyan. Diba? Kasi hindi ka, ang pinaka-importante sa isang organization is core. Kasi sila yung mag-iisip, sila yung mastermind eh. Sila yung leverage, sila yung duplication. Sila yung channel talaga sa grupo. Sila yung chain of command sa grupo. Nagigets mo? Yes. Meron bang government na presidente lang, tapos siya na lahat, siya na accounting, siya na nag-handle ng tax, siya na yung nag-handle ng mga DPWH, mga gano'n. Sa bubutak mo, diba? Isang minutong dami na galing. DPWH, lahat ng departamento ng gobyerno. Wala eh, diba? So parang ganun sa pag-handle ng network. Diba? Imaginein mo, ilang libo na kayo, ilang 100s na kayo. Sino mag-lead yan? Ikaw lahat? Hindi pwede ganun. No? Kailangan mo ng core leaders. Sila yung parang, anong tawag sa government mo? Cabinet member. O secretary. Di ba? Pero sa atin parang captain sa inyo. Ganda nga ng term eh. Di ba talagang... Actually, mas mayroon na akong GC na captains. Yun nga lang, wala akong ano yung pangalan talaga. Eh ano mo na lang, gagawa ka ng core based dun sa kung sino yung mga nag-start up na talaga nag-launch ng team, naglabas ng kotse, nag-millionaires, nag-rank up. Kasi yun yung sa akin eh. Millionaires, rank up, may card. Pag wala ka dyan, doon ka muna. Kasi core ka eh, core representative ng grupo eh. Tapos mas magaling tayo nasa ilalim. Pwede ba yun? Diba? Ano na lang, anong say mo sa kanya? Tama? So okay yan sa captain, tapos unti-unti ka magpo-promote niya yun. Siguro mga bigyan mo ng after 6 months, after 3 months, so yung grupo mo na, sa event natin, doon na rin i-recognize yung mga core leaders. Pero ito requirements. Rank up, para-achiever, at saka millionaires. Diba? So within 3 to 6 months. So within 3 to 6 months, halimbawa, wala pang dito, isa pa lang, dalawa, at least may isa ka na na-recognize. O next event mo naman, may isa ko ulit na-recognize. Hanggang after 3 years, after 4 years, may core ka na. Kasi ang core ng Blast, hindi naman yan yun eh. Ilang years na yun, dati pang company yun eh. Bago yan na-build eh. Talagang through thick and thin, ito na kami. Diba? Subok na kami. Eh ikaw, mag-i-start ka pa lang. Hindi pwedeng talagang promote ka agad ng core mo na hindi pa subok ng panahon. Diba? Pero at least may nilook forward sila. So anong perks ng core? Diba? For example, yun, pag pumipakita ka na, libre mo sa ibang bansa. Gaya ni naman ni Mentor Cory, sila mentor Arian, diba? O yun sa amin, baka tanggalin ko na yung travel incentive ko para core na lang din, makatipid-tipid. Diba? Okay, para sila na bahala dun sa grupo nila. Kasi kami may pang talaga, panglahatan eh. Diba?
And tsaka pag 4 ka, dapat nakakahit ka din doon. Hindi pwedeng gusto mo 4 ka lang, tapos lahat libre, hindi ka performer. Di ba? Awa ng Diyos, tataman ng board mo na kahit kung last na pa-incentive na tayo. Di ba? Kailangan pakita mo working ka doon sa ano mo, sa binigay sa'yo na ano. Di ba? Kaya yung mga sinama dun sa Vietnam, yan mga deserving talaga yan. Di ba? So ngayon, yun yung kailangan mo namang gawin. Okay? Para hindi kasi sila makikilala dito pag hindi sila performer. Yun kasi gusto natin makilala yung mga downlines natin, captains natin, o future core natin sa company. Pero hindi sila makikilala dito pag hindi sila performer. The only way para makilala sila is mag-perform sila, nakakapasok sa top, nakakapasok sa, na-awardan sa stage, diba, nakakahit ng mga incentive, that's the only way. So, kumbaga, kailangan talaga, kung paano ka mag-isip, dapat ganun din yung downline. And mangyayari yun through exposure. Kaya dapat yung mga leaders mo, di ba kasi ngayon kapag gumalaw kayo buong ambassador, dapat meron ka na rin sarili. Meron ka na rin sariling gathering na ng mga core mo or ng mga captains mo. Tapos i-lead ng mga magkasawang ambassadors, 001. Di ba? Ganun yung mangyayari. No, kailangan talaga, kung ano ginagawa ng mentor mo, ikaw nagagawa. Ganun na siya kasimple. Kasi for example, ang blast, yung ginagawa ng blast, ginagawa na namin. Ang blast nag-fire up, Maxes, hindi namin ginawa. Kasi natakot kami ng asikaso, di ba? Mag-aasikaso ka ng daming mga sintra, ang daming mga plaque, ang daming mga sash, yung upa, may gano'n, hindi kaya ng ticket yun, maglalabas ka talaga. Yung ano pa, yung venue, yung videographer, yung photographer, yung LED, inuupahan din yan. Mahal. Yung sounds, inuupahan din yan. Kaya takot kami. Hindi rin lumaki grupo namin. Takot kami. Malakas loob ng top 1 kasi top 1. Diba? Sumunod nun, nagpa-event si Mentor May sa may Matrix na kung saan nag-event ang Lions tsaka Limitless. Ay, tindi din ang gastos. Venue pa lang, 250K na, 280K na. Kasi ang mahal ng extension nila pag extend ka, 30,000. Yung per hour, high-high yung magsalita. Wala na, takas ng extension mo. Tama ba? O pag may guest ka, mapipigilan mo ba? Magsalita yung guest mo. Diba? Kayo pwede yung judges pero yung guest hindi kayo nag-overtime sa mga event. So, takot pa rin kami. Hindi yung ganung kasabog. Ang blast, putok na putok yung resulta. Kasi may pinaglalaban kasi may event Diba? Kami, yung grupo namin, chill. Walang event ang focus Diba? Alam mo yung ganon? So, ano nang next? After nun, ano ba next nun? Metro 10, diba? So, doon na kami natuwa na after Metro 10, kailangan din natin magpa-event. Kasi nakita natin paano nag-start si Blast. Ng Maxes, nag-Matrix, nag-Metro 10. Hindi tayo lalaki pagka hindi tayo sumabay. Pag hindi natin nilakasan yung loob. So, syempre, I'm talking to myself. Diba? Nag-alam talaga ako ng pera for that. Kasi alam ko, hindi kakayanin ng ticket lang. So, nagpa-event kami, Circle Event Space last year. Tapos, this year, Chardonnay. Diba? Nung last year namin, ang Karachiever namin, isang piraso sa event. Nung Chardonnay na, 3 sports car, 9 na regular cars, na wala na kahirap-hirap mag-push. Kasi nakita nila na once a year lang to, kailangan maglabas dito. $500,000 yung total ng gastos ko. Yung $500,000 na yon, hindi kasi dinaya lahat ng expense sa ticket, ganyan. So $500,000, pero sobrang sulit. Bakit? Kasi nagsilabasan yung resulta. Same with ambassadors. Diba? Naglabasan lahat ng mga resulta nung nagpa-event sila sa Shanghai. Tama. So talagang greatest leverage talaga yung mga events, ganyan sa network marketing na dapat ginagawa natin. Tama? Tama. Ayan. So kailangan natin yun, kailangan yun gawin. Kasi hindi magpapa-event ang grupo ko pag ikaw hindi kita nagpapa-event. Diba? So ayun. Tsaka doon mo kasi makita yung numbers kung ilan na dadagdag, kung napupulo niya yung venue na to, yung lumalaki na talaga, etc. Ganyan. So, may pinaglalaban-labanan may pinaglalaban, yung grupo nyo kasi meron kayong pa-recognition. That is very important. Relationship, recognition, reward, results. Yan yung kailangan pag nag-build ka ng grupo. Una, syempre, relationship. Diba, kilala mo yan. Diba? Hindi naman lahat ng downlines, diba? At least yung leader mo, kilala mo yan. Kilala mo yan, diba? Alam mo saan nakatira, ilan ang anak, anong background niyan, etc. Even yung birthday niya, diba? Alam mo yan yung mga simpleng, tapos yung kahit namatayan, punta ka din, diba? Kasi yun yung pinaka-lowest point ng buhay niya, andun ka.
hindi ka niya makakalimutan. Samantalang mga tinuturing niya kaibigan, hindi nakapunta kahit relative ka. Diba? Ikaw andun ka. So yung ganung klaseng pagtatanim, diba, ng relationship. Pag birthday, andun ka din. Diba? May mga pa-surprise ka din. Yung mga ganun. Diba? So yung relationship na yun, kailangan ma-master mo para maging solid. Diba? Para kung ano man yung sasabihin mo, accept niya ng buo kasi hindi siya stranger sa'yo. Tama? Hindi siya stranger sa'yo. Pangalawa, ayun, recognition. Ang tao kasi na-recognize, mas lalong nag-grow. Hindi mo kailangan magpa-event para ma-recognize ang member. Kahit sa GC shoutout mo lang. Diba? GC shoutout mo lang. Okay, let's congratulate, let's ganito, may pay-in siya. Let's congratulate kasi magandang training yung grupo na to. Alam mo yung mga ganon, nire-recognize mo sa GC mo in public, pinipraise mo in public. Diba? So, ano yan, tawag dito, malaking help yun to boost the moral of your people, of your groups. Recognition. Tapos, nagpa-event ka pa. Pakasabog na. Mas lalong gigil yung downline mo. Kasi abang-abangan nila yan eh. Diba? For example, sa team namin, abangan nila next year, may Ignite. Diba? Kailangan doon, mas matinding resulta yung ilalabas. Diba? So, ganun siya. Diba? And after nun, reward naman is optional. Diba? Pero somehow, nakakatulong din siya sa business na. Diba? Pero yun, tansyahin mo din kasi hindi ka pwede makipagsabayan sa mga top earners na talagang sobrang, kumbaga may mga sobra na rin talaga. Diba? So, pwede ka naman mag-start ng simpleng massage. Diba? Hindi lahat ng tao nakapagpamasahe. Kasi wala nang natitira sa pera nila. O meron na silang pera, wala silang time, pero iba yung reward eh. Alam mo yung kaya ko na pero, wow, kasama kami sa Wensha, kasama kami sa Blue Water Spa, alam mo yung gano'n. Movie, Directors Club, o diba, sarap, grabe, gano'n, no? Ngayon na nakapasok sa Directors Club, mga gano'n maliliit lang. O kaya Parker Pen, o kaya ballpen niya, simula bata, is panda, kagat-kagat niya pa. Tapos na-rewardan mo dahil nakapagpa-jade siya, o meron siyang Parker. O diba, yung mga gano'n, simpleng reward. Diba? Then last is yung result, kailangan nakikita mo din talaga nagre-resulta yung mga members mo. Ayun, so yun, ang pinaka talagang magtatatag sa'yo is score, lagyan mo lang ng standard, tapos yun nga, mag-event ka para ma-recognize sila. Kasi, syempre, di ka nasasali. Ano yung sasali ka pa dun sa top earners? Ikaw naman nagpa-event. Top 1 ka. Ay na masyado. So, at least doon mo makikita sino ang mga performer, makikita ng tao mo yung mga kailangan makilala mo na sila sa organization. Pag nakilala sila sa organization, naakit yan sa ambassador. Kilala ng isang ambassador kasi nabanggit niya ng ibang team para kayo na yung parang blueprint ngayon eh. Diba? Ngayon, akit kayo sa Fierce. Pag akit sa Fierce, Blast. Tapos sa Blast, sa company na, kasama na namin kayo umakyat sa Philippine Arena. Diba? So yung mga ganung level. Tapos unti-unti nyo nang-atake yung downline mo. Ganun pa. Kasi hindi mo makakatak yung downline mo pag ito ay nasa baba. Ikaw pa nagpapabigat. Diba? Sa downline mo. Parang sample, may downline kami na left and right niya naglabas ng kotse. Diba? So wala siyang choice. Siya yung upline. O nanggigil siya, naglabas din siya ng sasakyan. Diba? Kasi yung mangyayari doon, hindi siya nang hihila pataas. Siya nang hihila pababa sa organisasyon. Tama? Ayun. Ano pa ba? So okay na tayo na kahit pa paano. No? So yung mga may question na yung hiya-hiya okay na din, attend ng training, alam ni exposure. Pag na-expose kasi lalo, mas lalong hindi ka na may for example, mahiya ka pa ba magsabi na magkakaroon tayo ng bahay na malaki, magkakaroon tayo ng bahay na maganda, diba? Hindi na kasi nakapunta ka na. Na-expose ka na diba? Ano pa? Duplication. Kailangan, ayun pala, may mga nagsabi dito, yung mga downline nila is iba-iba ng personality, iba-iba ng status sa buhay, may mayaman, may A, B, C. So paano mo yan mapag-unite? Okay, ako kasi naniniwala ako, regardless of our background, our status in life, we will all unite with the culture. Okay, we will all unite with the culture. For example, nasa Middle East ka, mayaman, mahirap ka, kailangan mo sumunod sa kultura natin, ito culture natin eh. Di ba? Ano bang culture doon? Kailangan yung pagsusot ng damit, kailangan maayos, ganyan-ganyan. Di ba? Kasi pag hindi, patay ka doon, di ba? Ulong ka, alam mo yung ganon, di ba? For example, sa Pilipino, di ba, nagpa-bless, di ba? Ano pa? Basta may mga culture tayo eh. So ngayon, i-implement mo dyan yung culture. Di ba? And people will follow the culture. So number 1 culture natin is yung yes mentor. So dapat makita sa'yo na yes mentor ka. Kahit mas mayaman ka sa upline mo, nag-yes mentor ka.
Yun yung gagayahin ng mga downlines mo. Diba? Okay? So, ayun. Ayun, yung yes mentor na culture, yung pag-attend ng events. Diba? Dapat nakikita ka din sa events. Kunyari, meron kayong team building, dapat nagpa-participate ka din. Diba? Para makita ng downline mo. Ay, yung pala yung mga normal na ginagawa sa negosyo na to. Diba? Mga provincial, mga IDP, mga ganyan, yun papakita mong culture sa kanila. So, yung culture na kasi is ano yan, na ipapamana yun hanggang sa downline ng pinaka-downline. Diba? Parang yung culture natin, mga Pilipino, hanggang dulo na yan, napapamana yan. So, create a culture na kung saan yun yung gagayahin ng grupo. Diba? Yung culture na with respect with the people, culture na nag-empower sa isa't isa, culture na nag-inspire sa isa't isa. Diba? Alam mo yung ganon, ikaw yung yun yung kailangan mong iset na mood. Hindi pwede sila yung mag-create ng culture. Diba? Pag hindi ka rin nag-create ng culture, sila talaga mag-create ng culture sa organization. Baka hindi mo magustuhan. Kaya dapat ngayon pa lang, you set your own culture with the organization. Diba? So, ayun. Okay? Ayan, yun yung kailangan eh, kasi yun yung common denominator. Diba? Para lahat is talagang mag-follow. Diba? Ayun. So, sa duplication natin is one at a time. Diba? Yung una muna is dapat lagi kang dikit sa mentor mo. Kasi hindi ka makakapag-duplicate ng magagaling kung ikaw di ka magaling. No? So, dapat lagi kang dikit sa mentor mo. Naalala ko, kami nila mentor Cory. Yan, talaga magkakasama kami yan for 3 years. May IBP, kasama nila kami. O, may presentation, nakikinig din sila. O, ganun yung nangyari. Ginagawa din yung kay mentor Cory. Ganun yung nangyari. Tapos hanggang napasok sa kanila, kaya pinapasok nila sa inyo. So, dapat ganun ka din. Kung gusto mong maging magaling, dapat maduplicate ka muna ng mentor mo. Speaking of fishmans, na-experience, ito yung nakikita ko currently. A lot of people in my organization doesn't want to go to Manila. Pero kasi, ang nakita ko talaga na best na players ng team are people who are built in Manila. Kasi there's nobody na naging top earner na born and raised from the provinces. Sorry sa mga taga-probinsya. But that's the reality. The top 100 ng IAM Worldwide are still born and raised sa Manila. Meaning, kahit mga taga-province yes, yun. Meaning, galing na sila ng Manila. Ang training ng mga yun, Manila. Nag-stay sila doon for a year or 2 or what. Tapos, tsaka sila lumipad. Yes. Tsaka sila nag-build. Tsaka sila nag-provincial. Yes. Kasi kailangan dala mo yung foundation, yung IDP Culture. style, yung culture. Lahat yun ikaw magdadala eh. Ikaw yung captain eh. So, nakikita ko ngayon yung struggle sa provinces na they don't wanna go to Manila kasi they will consider money, ganyan. But, after 3 to 6 years, na-realize nila, wala na nangyari sa'yo eh. Wala. Sa probinsya eh. Kasi kala mo nakatipid ka. Pero actually, yung 1 year mo, kahit na 6 months lang na stay, kahit na 2 months stay lang, gagawin ako lang eh. Pero pagbalik niya, mag-iipit ka, ibang tao ka na pagbalik mo, tapos balik ka ulit, 1 month ka ulit, okay yun eh, mas okay yun eh. Yung ginagawa nyo, mas mag-take off kayo. Pero yung mga hindi nagmamanila, twice a month, last day lang, good luck please. Kahit yung mga OFW, may mga OFW kami, shoutout sa mga OFW, umuuwi, hindi nagpapakita sa office, wala na nangyari, tagal na nila sa IAM. Yung rango nila hindi nagpapalit. Kasi hindi sila nagbibigay ng oras. Diba? Sila mentor dati, grabe, magbigay ng oras yan. Lahat ng event, dapat andyan yan. Dapat present yan. Kasi kung gusto mo talaga mag-forward ng mabilis, unless gusto mo talagang dyan ka lang lagi sa ibang bansa, malayo ka sa pamilya mo. Diba? Sayang ang bahay mo, iba tumitira, helper. Yung helper ang lifestyle. Tama ba? So, kailangan pag ganun, mag-invest talaga ng oras. And tama yung sinabi ni Mentor Cory. Mentor Cory, taga Batangas. Kami ay taga Bulacan. Diba? Pero ba't sila nag-Manila? Tama? At kami nag-Manila. Diba? Kasi sa province, ang buhay doon, kumita ka lang ng 10,000, 20,000, buhay ka na. 100,000 ang yaman mo na. Tama mali? Tama. Ang cost of living doon hindi. Sa Manila kasi iba. Diba? At the same time, andito lahat ng mga energy. Yes. Ngayon, hindi ka naman dito eh. Ibabalik mo din yan, ibabato mo din yan sa province. Diba? Kaya kung nag-start ka pa talaga, is kailangan mo talaga yun, no? Kailangan mo na, tawag dito? Okay. Ayan. Kailangan mo talaga na
mag-invest ng oras dito sa Metro Manila. Lahat ng mga pinag-aaralan dito dapat ipatuloy. Okay? Ayan. So, ayun. Ikaw, Mets, Cory, bakit ka nag-Manila? Ang ganda-ganda na ng hacienda mo dun sa Batangas. When I begin my journey sa pag-build, na-realize ko na ang ganda talaga ng Manila base. Kasi nandun ang training, nandun ang IVP, nandun ang magaling na mga tabletops. Pag umupo ka doon, power na power ka. Kasi kahit 1 month or 2 months old pa lang, ang gagaling na. Sobrang galing. As in, nagugulat ako. Kasi yung level na nakita ko doon sa mga leaders na existing ko, ang tagal na nila 1 year old, ang lamya pa nila mag-tabletop. Yung alam mong makakapag-close. Yung skill set, hindi siya nadidevelop. So, mapapansin mo din na when you look at the people from Manila versus dyan sa probinsya, malayo yung confidence level. Kaya mababa ang confidence level ng mga taga-province. Pero ang mga taga-Manila, sila yung grabe yung pagharap nila sa tao. Nakita mo na ba si Mentor Dave sa Likumba Mentors? Pag tumayo yun, no? Bata pa yun eh. Pero pag tayo niya, grabe yung confidence niya. Kasi babad siya eh. GGS yun, nagsing sila sa isang kondo, 4 sila sa isang kwarto, nagbe-bed space sila. Pero ang nag-build kasi sa kanila, foundation. Hindi mag-build ang foundation ng online. Sabi nga nila, if you are building your team online, you are building weak leaders. Kasi ang network marketing talaga ay pang-off yan. Kaya ako hinugot ni Mentor Jessa sa, di ba, okay na ako, stable na ako, ramdam niya na nagpapassive na to, okay na siya. Sabi niya, balik ka na ng Manila. Kasi nakikita niya na nag-deteriorate na yung energy ko at ng organization ko. So, I started going to Manila, tapos pinakita niya Shangri-La. Sabi, ang ganda dito, ganyan. Tapos, alam mo, nandun ako sa level Mentor Marlon ngayon na sobrang sipag ko talaga. I'm at my peak talaga ng kasipagan ko. Bakit? Lagi kong kasama ay mga masisipag. Mentor Lee, Mentor Arian, Mentor Fanny, tapos si Mentor Chris, si Mentor Jessa, si Mentor Krish. So, yung kasama ko, sobrang sisipag. Tapos mga diamond mentors, di ba? Wala doon nagpapahinga, wala doon ang goal lang, sakto lang, chill lang, lahat yun. Gusto mag-supercar, lahat yun, gusto mag-house and lot, mag-mansion. Nandun na kami sa ganung level eh. Pero nung bago ako, sabi wala namang mansion yung mga mentor ko, puro kwentong kotsero lang kami talaga noon. Pa kami naniniwag, totoo mo yun, pero nung nakita ko eventually na nagkaka-resulta yung mentors ko, doon talaga ako na-realize ko na ang proper building talaga ay main office. And mapapansin nyo, isa sa team na magaling din ngayon ay Team Ambitious. Alam niyo ang strategy lang ng Ambitious? Attend sila araw-araw sa office, hatak. Ito, nag-pay-in. Ako si Lay, DR ko siya. Dadali niyo sa office araw-araw. Tapos, ipupush siya to na mag-invite ng 2. Kukuha kami, 2 ulit. Ito to, nag-pay-in to. 3 na kami. Pansinin mo, Mets, after a month, ramp up to, Sapphire. Kasunod nito, Sapphire. Kasunod dito, maglalabas ng kotse. Kasunod dito, kotse. Bakit? Ang leverage mo kasi, bit-bitin mo lang sa office. Wala ka na sasabihin. Kasi nandun na trainer, pa-share mo sa mentor. Mentor, may bago kong VR, pwede naman pa-share. Baliw na baliw siya, pero bago, di ba? Kasi ano yung mentor nito, Mentor Marlon. Ano lahat ng top mentors? O sige, mag-stay ka sa probinsya, kasi mag-share dun na ikaw? Wala ka ng kotse. Diba? Wala ka rank up. Saan mag-inspire? O mag-user na lang yan. Diba? So yun yung difference. Yun yung nakita ko na bakit importante na Manila-based ang development. Tsaka kalumipad, mag-provincial expansion ka kung buo ka na. Pero hanggat hindi mo nadadaanan ang process, hindi ka ready. Hindi ka magiging ready. Kaya, isa sa pinakamalaking team ngayon, yung naka-family package kahapon, Mentor Jory, best example. Huwag na tayo lumayo. Mentor Jory. Bakit si Mentor Jory sobrang galing? Mukha siyang timid. Mukha siyang less yung confidence. Pero alam mo, technique lang ni Mentor Jory, magbit-bit lang din ang downline sa office. Dominante lahat ng downline yan. Ang tatapang. Ay, umalis sa Mentory. Ay, amazing morning, Mentor Mauchi! Mentor Michelle, Rinyas. Hi, Mama. Amazing morning. Ganda ng boy niyo, Mother. Oh. Si Mentor Michelle, wife ni Mentor Marlon Santos. Grabe. Hi, Men! Mga leaders natin, Men. Hello! Ayun.
ang trabaho. Kailangan nakanonood ng buong mundo. Kasi hindi man nila mapanood yan yung mga trabaho sila. Pwede nilang balikan. Leverage kasi yan yung mga live sa group. Group lang naman. Pwede pa feel. Ayan. Yes. Happy! Thank you! Sige, mentoring na po. Ayan, so, gano'n, no? So, ayun, sa duplication, kailangan mag-duplicate ka muna ng mentor mo, as in, duplicated ka ng mentor mo. Hindi lang sa, pati sa resulta. Diba? Dapat kung ano ang monthly ng mentor mo, papunta ka doon sa monthly niya. No? Kasi ibig sabihin, kung kinikita niya, yun na rin kinikita mo. No? As in, gano'n yung klase ng duplication. Then, pag nag-duplicate ka na ng mentor mo, ikaw naman mag-duplicate sa leader mo. Nas malalaman mo duplicated ka sa leader mo pagka siya na yun nag-duplicate sa mga downlines mo. Pero kung hanggang ikaw pa rin, nire-leverage siya ng downline mo. Baliktad. Diba? Kailangan kung ano ginagawa mo sa grupo mo, ginagawa din nila. And yun nga pag nag-resulta ka, pinush mo talaga lahat ng mga dapat mong gawin na ginagawa ng mga founders ng malalaking team, magugulat ka na lang sumusunod yung downlines mo. Noong nagpa-ignite ako last year na event, di ba? Ang term kasi ng ignite sa English yung parang granite expansion. Sa amin kasi ang ignite, yun yung once a year namin na event, parang fire up. Noong nagpa-ganun ako, magulat na lang ako yung downline comments, may ticket ka na, meron ka ng hotel, sa Tacloban, mag-event ako, launch ng team. Di ba? Tapos, ang malupit, naglabas siya ng kotse sa launch ng team niya. Kasi nakita niya, pag may event, may naglalabas dapat ang resulta. So, ganun dapat. Kailangan set ka ng standard. Diba? Ganito yung set ng standard. Ako alam ko sinasabi, sayang ang event mo pag wala naglabas ng resulta. No? Kailangan pag naglalabas, nag-ipa-event ka, may naglalabas ng resulta para talagang sulit. Kasi that's the only venue to empower the members and even non-members. This is an event lalo na pag malaking crowd na, may mga non-members na dyan. And even mga members na hindi naman umahataw. Napahataw, may nakitang resulta. Nagigets? And kailan ba nagkaroon ng event si IM Worldwide? Yung sinusundan natin, di ba? Kailan ba nagkaroon ng event sa IM Worldwide na walang result, naglabas sa resulta ng distributor? Meron ba kayo naalala? First anniversary, Audi R8. Mentor me, mentor pitch. Next, second anniversary, si Ferrari. 2 years pa lang, may Ferrari na. Silang dalawa. Tapos third anniversary, Three-story house and lot ni Mentor May. 4th anniversary, tapos may EA din. Yung EA may naglabas din doon ng Corvette, si Mentor ka. Tapos after nun, anniversary, 4th anniversary, yun yung naglabas ako ng unang scene sa company, si Mentor Beach, unang Lambo, si Mentor Ikay house and lot. Diba? Tapos after nun, 5th anniversary, ang dami nun. Matawag. Okay? Wait lang ha. Ay, Tita Ters. Chick, may tao doon. Sila Michael. Lopez. Yung leader niya ako. Sige, sir. Wala, that's si Tita Ters. Sige, sir. Ayan. Okay. So, tapos nasan tayo sa 5th anniversary, no? Ayan, sila Mentor Cory, may Lambo, may Aston, may tapos sumunod yan 6th anniversary. Mentor Jessa. Mentor Jessa Lambo, tapos dalawang Corvette, yung sa IM. Tapos, EE kami. Diba? Tapos 7th anniversary, Mentor Cory, yung mansion. So yung nag-elevate, pupunta pa ng Canada. Ito may itong pinakamalakas na team sa buong IAM. Tumikit na doon din. Yung next na magkakamansyon. Ay, didikit ako. Didikit talaga ako. Didikit ako. BR mo siya. Nag-elevate yan yung break free na all style natin. Yung pinagdaanan ng hirap na napagdaanan niya ng sleep-in. Ibang tao na yan iba nagigil niya. Enjoy. Saka sa Canada Ontario po. Ontario, daming pera ito, ubusin mo Huwag ka magtitira. Marami di Bisaya.
O yun, maximize mo. Ayan. Ayan. So, ayun, sa 7th anniversary, ayan. Kaabang-abang sa Philippines. Mamamayagpag ang ambassadors.